Pinagtanggol po ng nakakulong na senador na si Laila De Lima ang pagkakatalaga kay PCOO Assistant Secretary Mocha Uson. Itigil na raw ang slut shaming. Hindi raw dapat husgahan si Mocha sa mga nagawa niya noon, kundi sa magiging pagtupad niya sa kanyang tungkulin ngayon. Pero pinayuhan din niya si Mocha na huwag maging blind follower ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kaugnay niyan, makakapanayam natin live dito sa studio si PCOO Assistant Secretary Margo Mocha Uson. Good morning! Good morning po. Tawag namin sa'yo Mocha o Margo? Mocha na lang po. Mocha na lang. Huli ka nag-gas dito, sumayaw ka eh. Ay, oo. Pero ngayon, ibang-iba na po si Mocha. Pwede pa rin tayong sumayaw, sample. Yeah, Susan. Ako mahirap yan pag Ay, tayo. ano masasabi? Nagulat ka ba si Senator Laila eh? Parang tinanggap yung yung pagkakatalaga sa dyan at bigyan ka ng pagkakataong makapaglingkod muna. Ay, syempre, katulad po ng mga netizens natin, nagulat po ako. Sabi nga nila magugunaw na raw ang mundo. Dahil sa pagtatanggol ni Senador Laila. Oo. Pero on a serious note, syempre, nagpapasalamat po ako sa kanyang pagtatanggol. At meron din akong mensahe sa kanya, sinabi niya na wag ako maging blind follower. O yun pa. Unang-una, hindi naman po totoo yan. Dahil ang mga supporters po ni PRRD ay may kanya-kanyang mga pag-iisip yan. In fact, iba-iba ang mga opinion ng mga vloggers to the point na Sila-sila rin, no? Oo, kasi nga iba-iba po yung aming mga paniniwala. Opinion. Oo, at hindi po totoong blind follower ako. In fact, Di ba nga po, kasama po ako nung nag-organize nung Palit Bise rally na ipa-impeach si VP Leni Robredo. So, ang advice ko naman po kay Ma'am Laila De Lima ay only the truth can set you free. Kaya po, aminin po natin yung mga nagawa nating mali at kasalanan at yun lang po talaga magbibigay sa atin ng kapayapaan at Pero pag kalayaan. inamin ni Laila yung katotohanan, lalo siya makukulong. Oo, makukulong siya, pero Kaya yung may kanyang dedepensa niya sarili. pero yung kanyang Oh, teka. pag-iisip at ang kanyang kalooban Only the ay truth, malinis. Only the truth will set Only the Teka truth muna, will set you free. hindi ka blind follower. So, may nakita ka ba na kahit papaano naging mali sa mga polisiya ni Pangulong Duterte? Kasi pag sinabing blind follower, Oo, lahat. kahit mali na sa tingin ng iba, sa'yo, Susundan mo hindi, pa rin, tama pagtatanggol pa mo rin. pa siya through high heavens and hell, ganyan. Pero ikaw ba may nakita kang mali? Well, yung hindi ko lang nagustuhan ay yung pinagsabihan niya kami ng mga followers niya na wag niya nang i-impeach si VP Leni Robredo. Dahil yung mayorya ng kanyang mga supporters ay gustong gawin yon. Pero Okay. syempre, respect po naman yung opinion Sa niya. mga polisiya, yung mga pronouncement na ganyan, yung mga ginagawa, meron kang nakita, ikaw, particular, meron kang nakita na, hindi naman dapat ganon. Unang-una po, siya yung Pangulo natin. Ako, I support him. At he knows best. Mas alam niya kung ano yung makakabuti sa bayan natin. Nung tinanggap mo ba yung posisyon na yan, alam mong ikaw dadagsain na mga basher. Ay, alam mo, nakaaway na rin niya to sa mga may regular din tong na hater na namomon. So alam mo, anong pinakamatindi ng tinanggap mo at paano ka nagre-react sa mga ito? Sanay na po tayo sa mga bashers kasi kahit ano naman ang gawin natin, You cannot please. meron silang masasabi. Okay. Pero hindi ko na po pinag-aksehan ng oras yan dahil napakadaming problema ng bayan natin, lalo na po yung mga OFWs na humihingi ng tulong. So doon na lang po ako nakafocus sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil ako po mismong naging OFW din noon, ay nararamdaman ko yung nararamdaman nila na pag nasa ibang bansa sila, wala yung kanilang mga pamilya o mga kaibigan na tutulong sa kanila. So nakapokus ka sa problema, hindi Sa problema, hindi sa mga oo. basher na Ay, yan. oo. Yung isa sa bumati ko sa'yo, yung si Binibining Pilipinas sa Mariel de Leon. Anak ni Christopher, Ni ni Sandy. Ano masasabi mo doon? Nasagot ko na rin po yung issue na yan. Sinabi ko naman sa kanya na I respect her opinion, kalayaan niya yun, at gagawin ko ang the best ko para sa bayan at para sa kanya. Kaya open naman po ako sa mga kritisismo. Okay. Linawin na natin, ano ba magiging trabaho mo dyan sa PCOO? Di ba? Ano ba? Pag sinabi kasi ganyan, pag tinanong ka ba, lahat ng issue ba, sasagutin mo, parang spokesman ka o meron kang mas malinaw na trabaho dyan Meron mo po akong mas Okay. malinaw na job description. Trabaho naman po ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Siya yung tagapagsalita. Okay.
Sa'yo? Ang akin po, nag-usap po kami ni PCOO Secretary Martin Andanar. Okay. Ma-assign po sa akin ng social media. So, paano yun? sanay ka na Paano dun. sa social media? Paano, ano doon? Ang scope ng trabaho mo doon? Ang scope ng trabaho ko po doon ay unang-una, ipaliwanag po sa mga ordinaryong mamamayan yung mga magagandang programa po ni Pangulong Duterte, katulad ng Dutertenomics, Build, Build, Build. At pangalawa po ay ilapit yung mga hinaing ng ating mga kababayan sa bawat ahensya ng gobyerno. Katulad po ng mga OFWs, ngayon na lang po nila nakakausap ng diretsyo at personal si Dole Secretary Bello through Facebook. So, tuloy ka? Oo, naipapaabot po natin yung mga hinaing nila. Sana- And DFA also, DFA may pinag-uusapan na po kaming program with DFA dahil maraming reklamo patungkol sa appointment ng pag-renew ng passport. Marami yan. At problema ng mga embahada sa iba't ibang sulok ng mundo. Okay. Tulungan mo rin kami sa kampanya namin yung think before you click. Yung cyberbullying. Kasi Ay, opo. pag nakita mo naman yung mga social media ngayon, talagang parang wala nang respeto sa isa't isa. Isa ka parang lahat talaga Oo. entitled na, alam mo, murahin ka. murahin ka. Kasi yun yung dapat Ikaw, naranasan mo yan. Eh, yung fake news. Ayan, ikaw, inaakusahan ka rin ng fake news. Paano natin na mababalansin na matulungan yung mga nasa social media na hindi maging biktima rin yan? Siyempre po, kailangan magsaliksik po tayo, yung tinatawag na critical thinking, at lagi po natin titignan yung source. Ako naman po, lagi nilang pinagbibintangan na nagpapalaganap ng fake news. Eh, hindi naman po totoo yun. Nire-repost mo lang. Ay, hindi po ako nagre-repost ng fake news. Hindi fake news ang Nababasa sa'yo, opinion. nagre-react eh. Hindi fake news ang Hindi ba fake news yun? Opinion yan. Oo. Oo. Eh ngayon, may posisyon ka na sa gobyerno. Paano? Tuloy pa rin yung karir mo? Ako po tuloy pa rin po yun. Kaya pang i-handle? Kaya naman, dahil May nagawa show ko ka naman. mamaya? Mamaya, meron. Manager, ano ba? Meron. At ay, ano pala, birthday ko ngayon. Oo nga, ikaw naman, babatiin ka namin eh. Hindi. Kasi tinatanong mo naman kung ano yung gagawin natin ngayong araw okay. na ito. Busy po si so, Mocha. Mamaya po, meron pong konting pa-birthday sa mga Darating ano ba? po natin, street Bertutan, children. binanggit mo Sa na, happy Manila birthday area. from Ay, ito na. unang hirit. Ayan. Ayan. Mahal ko po kayo. Oh, syempre. Thank you, GMA7. Biro mo, Bertie, nandito live. Opo, syempre Oo. po, malakas po kayo sa akin. Oh, salamat. po. O, kamusta yung first foreign, official to foreign trips mo kasama si Pangulong Duterte. At syempre, iba yung pakikitungo mo dun. May mga nakakahalubilo ka ng mga opisyal ng dayuang bansa sa ASEAN. Well, How's the experience mo ka? Siyempre po, nakaka-proud kasi aminin na po natin dito sa ating sariling bansa, hindi ibinibigay yung honor kay PRRD. Pero pagdating sa ibang bansa, Ramdam mo. red carpet ang pag-welcome sa kanya, mataas ang tingin sa kanya ng ibang lahi. Kaya iba po talaga pag mas malawak ang ating pag-iisip, yung iisipin natin yung international impact ng impact. pagiging Pangulo ni PRRD. Talaga pong naisulat uli sa mapa ng mundo ang Pilipinas. Okay. Baka yung totoo ba yung yung lumabas sa balita na may mga kasama kang i-appoint din sa Baka gabinete? fake news yun. Fake ba yan? Hindi, si Pangulo, biro ba? Ewan natin. Hindi, pero joke lang po yun. Joke lang. Kilala naman po natin si PRRD. So joke lang yan, hindi yan talaga seryosong Eh kung lahat in-appoint niya, paano sila makakapag-show? Pagod na lahat yun. Di ba? Pagod na lahat. Oy, kamusta ng mami mo? Binabati ko pala ang aking mahal na ina, Doktora Estrelita J. Uson. At ayan, fan na fan po kayo ng mother ko. Oo. Hi, mother, mahal na mahal kita. Love you. Tsaka medyo na anong karir ni mo kasi nga tinulungan niyang personal yung nanay niya. Nanay niya Fundraising. pediatrician no? Oo, may cancer. Oo, nagkaroon siya ng breast cancer. At ngayon naman, sa awa ng Diyos, Okay na O siya. ito, live tayo ha. Ano mensahe mo kay BP Leni Robredo? ano? Live tayo, live. Live tayo. Oh. Ma'am, sinasabihan niyo ako na sarado na ang isip ko, kaya ayaw niya na makipag-usap sa akin. Pero kung matatandaan ninyo, ako yung unang lumapit sa inyo. Nilapitan ko ang inyong opisina para po ma-interview ko kayo as a vlogger. Kaya lang po, hindi naman po kayo nag-respond at sinabi rin ninyo na hindi nyo babasahin ang vlog ko, hindi nyo babasahin yung mga komento doon. Kaya siya po yata yung sarado ang isip. Hindi, pinto. Ayaw niya makipag-usap sa'yo. Sarado pinto niya. May Oo. sarado. Mensahe mo doon sa pintuan. mga kababayan natin na bumabatikos pa rin sa'yo. Hindi bilib sa'yo. Bilib sa'yo kakayahan. At binabalikan yung mga naging trabaho mo. Democracy. Ayun. Kaya
kalayaan po ninyo yan. So, nirerespeto ko ang inyong opinion. You're entitled to your own opinion. At ako naman po ay gagawin ko ang lahat para magampanan yung responsibilidad na ibinigay sa akin at magpo-focus po ako sa pagtulong po sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na po ang ating mga mahal na OFWs. Ayan. Talaga OFWs yung ano, no? Magtulungan Oo, tayo oo. dito sa GMA na kami, mainstream media. Nababanggit mo kasi yung mainstream media. Magtulungan tayo at kami nandito para gabayan ka rin maging matagumpay. Pero nakabantay kami sa iyo. Oh, syempre, nakabantay din ako sa inyo. Oo. Bantayan tayo. At saka, At syempre, nakikiusap din po ako oh. sa ilang mainstream media dyan. Sa ilan? Sa ilan. Lagi Oo. ko sinasabing ilan. Sa ilan. Na sa tuwing meron kayong mga gusto nyong siraan ng Pangulo natin, ay isipin nyo na lang po yung impact nito sa international community. Pare-pareho naman po tayo mga Pilipino, and always remember the success of the President is the success of the country. Ayun. Okay. Happy birthday ulit, Mocha. Namiss ko Salamat yung po. namiss ko yung cookie mo. Oo nga po, yung cookie. Tuloy pa ba pagluluto mo na? Kung may time, magbe-bake ako Salad. ulit. Mahilig din gumawa ng Sarap nung salad cookie yan mo, eh. Mocha, eh. Oo, yun po yung ating fundraising. Sugar-free. Oo, Sugar-free yun. Fundraising project Pang po mga yun for, diabetes. for Saka breast yung salad cancer mo. patients. Yung salad mo. Yes, Ay, yung salad salad pa rin natin, yan. di ba Salad gumawa natin. tayo Oo nun? nga. Gawa ka Again, ulit. Padala mo wishing dito. you all the best. Happy birthday! Ay, bawal. Google nyo na lang. Bawal babae, respeto natin. Okay, Happy birthday. mga kapuso, yan Salamat po, po. si I love you Asek po. Mocha Uson. Ayan. Thank you, Igan. Thank you, Susan.